Ano po? O, nasaan na tayo? Pangatlo, mga bossing. Sino ba yung pangatlo? O, eto. BP Sara, mga kababayan. Ayaw mag-oath taking as a resource person po, mga bossing. Grabe. Panoorin ho natin ito, mga First kababayan. persons. O, yan ha. Panoorin po natin, mga kababayan. Tingnan natin kung ano po ang dahilan ng ating vice-presidente. Bakit doon sa Kongreso, ayaw mag-oath take ho, mga bossing? May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and the resource persons. Oh, yan. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Ayan na. Tumayo. Tumayo. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you. So, lahat, di ba? Lahat ng resource person mag-o-oath. Ayan, pinatayo. Thank you, ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable Yes. Vice President. Ayaw ng vice-presidente ho, mga kababayan. Hindi ho mag-o-oath. Oh. When you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Oh. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Magka-resource person and witness, parang iisa lang din ho yan, mga kababayan. Magbibigay ka ng panig mo kung ano yung mga nalalaman mo. Witness, ganun din ho talaga. Ganun din ho, mga kababayan. Ikaw ang witness kung ano yung mga nakita mo doon sa pangyayari na yon. Ay, nako. Diyos ko po, Lord. Buti na lang po, no? Ang naging pwestuhan po nung panahon ng eleksyon, BBM sa presidente at Inday Sara para sa vice-presidente. Tuloy! Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Mukhang hindi mag-ano to. Oo. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Correct? Sabi, nag-aangas itong si BP, sabi ni Bits Admin. Di siya gustong sabihin, you are under oath. Oh. Sabi ni Emma Pelisilda, ayaw niyang manumpa kasi mga kasinungalingan din ang sasabihin niya. Yun po talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino ho, mga kababayan. Kung lahat ng itatanong sa iyo dyan at sasagutin mo ng katotohanan, ano ang problema kung manumpa ho? Di ba? Yes, sir. Resource persons nga po. Kayo- Di ba? Sabi ko, di ba? Yes, sir. Oh. Nakalagay Witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. COMSEC, ano po yung pinadala po ninyo? Yun pong rules in aid of legislation. Mga kababayan, halos lahat po ng nakikita ko na uma-attend sa Kongreso, sa Senado po, lahat po yan, nanunumpa po mga kababayan. No, lahat po ng ipinapatawag nila, nanunumpa po Oh. Tuloy. Station. Mr. Chair, point of order. What is the point of order of the Honorable Because Congressman this issue about Macapagal? witness Si Gloria. Alam naman po natin, di ba? Ano nila? Diyos ko, Lord.
Sige, pagtanggol mo, Gloria. resource person, etc., etc. Ma'am, ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative Kayo po, mga kababayan, bago ko pagsalitain si Gloria, ano? Ano sa tingin nyo, ano ang iniisip nyo, bakit yung panunumpa po ayaw gawin ni BP Sara? Ano yan? Kumbaga parang, ako naiisip ko, siguro kahit okay lang, kahit hindi totoo, sabihin niya, at least hindi under oath. Yun ho ang unang pumapasok sa isip ko eh. Siguro marami doon sa sasabihin niya, hindi totoo. O kaya hindi niya pinanumpaan. Sabi ni Eric Putian, nonsense ang oath-taking. Kasi kung kasinungalingan naman ang sasabihin, kaya tanggalin na ang oath na yan. Hayaan na lang ang ebidensya ipairal. Ang hirap sa Pinas, 35% ng sahod mo ikakaltas tapos nanakawin lahat ng naglulustay. Tuloy. Kayo po, ano ang naiisip nyo, mga kababayan? Bakit ayaw mag-oath ng ating Vice Presidente? Sige nga, nandiyan yung mga DDS. Sagutin nyo nga din. inquiries in aid of legislation. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate where Senator William Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So, the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, where the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been a supreme. And then there is a portion, the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. So that is the point of order I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With Si Gloria, wala na ho, hindi na masakit yung leeg ho ngayon, mga kababayan. Pero yung dati ho, naka-wheelchair to, tapos masakit ho yung leeg, nandiyan si Lods natin, Tama, impeach nyo yan, saltikin at walang respeto, BP. Nako, naman, hello Garci, di ko pa nalilimutan, dinaya mo kami. that, the chair declares 1 minute suspension. Recess. Mga bossing, ako ho bago ako pumunta dyan. Madam Congresswoman Arroyo. Ang bilis naman nung 1 minute na yon. Nag-explain pa ako. Ako, mga kababayan, bago ako pumunta dyan, kumbaga talagang sasabihin ko lahat ng katotohanan. Wala akong pakialam. I-oath nyo ako. Ito naman yung totoo Di ho ba? Ito naman talaga yung mga katotohanan ganun lang yun. Kaso ayaw, mga bossing. Baka meron doon sa mga sasabihin na hindi po totoo.
mga kababayan. May I know if, may I be Mahirap makasuhan. Ano po? clarified if the tenor of your point of inquiry is referring to the sub judice case or rule? Referring to the sub judice case, but it is saying that when a witness, in fact, is in reality the accused. Ma'am, pakilakas po ng konti. Medyo hindi ko po... What he's saying is that if by the nature, for instance, of the privileged speech, if the witness is not a mere but the person being asked is not a mere witness or a mere person of interest, he is in fact the accused of what seems to be a case including malversation of public funds. And the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So from given what Miriam Defensor Santiago said and the Supreme Court ruling that she's quoting, we cannot what do you call this? Ang haba, napunta na lahat kay Gloria. Mga kababayan, skip na po natin yan dahil ang ending lang naman din po niyan, mga kababayan, yung dalawang earphone, igaganon ng Vice Presidente. No? Mag-i-earphone sa loob. Siguro nakikinig ng music po, mga kababayan, ng ating Vice Presidente. Isa pa po yun, ha? Medyo para ho sa akin, kabastusan po yun, mga kababayan. Biruin mo, nandoon ka sa loob ng Senado, tapos may earplugs ka o may earphone ka, nakikinig ka ng ibang usapin or iba, baka tugtog, baka music o sino ba yung favorite daw niyang nagko-concert? Di ho ba, mga kababayan? Kabastusan po yun. So kaya tayo ay pumunta na